Wow! Atay balon-balunan! Ngayong araw nga mga guys, ay samahan niyo ako. Magluluto tayo ng atay balon-balunan. Sobrang hirap nga na ito linisin para sa akin kasi kailangan kong tanggalin yung mga puti-puti niya. Ayoko kasi yung may mga naiiwan siyang puti-puti na parang taba. Kaya para sa akin mahirap tulutuin. Pero syempre dahil request ni asawa pagtsatsagaan nating linisin. Nalinis ko na nga yung balon-balunan at hiniwa ko naman tong atay. Dito sa atay meron din naman ditong mga muumuong dugo kaya tinanggal ko na nga rin. Mas masarap kasi kainin kapag malinis yung ating pagkain na inihahanda mga mami. Magkakaiba tayo ng paghahanda ng pagluluto pero iisa lang naman ang layunin ang maluto natin, 'di ba? Matapos ko nga linisin mga mami, naglagay na nga rin ako dito ng asin para mas malinis siya bago ko siya mamaya pakuluan. Syempre papakuluan ko pa rin yan mga mami. Inuna ko muna yung asin. Syempre binalawan ko na din para matanggal yung alat. Baka kasi maiwan yung alat pag hindi natin binalawan ng maigi. At syempre itong atay ganun din. Nilagyan ko rin siya ng asin. At in-stream ko na nga din dyan para talagang mawala yung tubig. Malinis at talaga siya. At yun, eto na nga sila. Ready na yan para pakuluan. At syempre mga mami ko, pinakuluan ko na din dito yung ating atay balon-balunan para totally malinis talaga siya. At syempre mamaya ay hihiwain ko na din. Hindi ko na nga ni dyan pinakuluan yung atay kasi nakahiwalay naman. At pagkatapos ko nga yun pakuluan, naghiwa muna ako din ng aking ilalagay ng mga sangkap. Naalala ko nga, kwentuhan muna tayo habang nagbabalat ako din. Nung kami ay bata, hindi kami pinapakain ni mama at papa ng atay balon-balunan. Kesyo daw yung balon-balunan lagi natutulog, baka daw kami ay hindi magising at lagi na lang matulog. Katulad ng atay balon-balunan. Pero nitong lumaki na ako, na-realize ko napakasarap pala nitong balon-balunan. Kaya naman pala ayaw sa amin ipakain ni mama. Oy, nako papa, nahuli ko na rin kayong dalawa. Ayun nga, naglagay na din ako din ng luya. Kasi para kahit papano mawala yung langsan niya. Syempre, hinihiwa-hiwa ko siya ng napakaliit-liit para makain din siya na hindi maanghang sa dila. At syempre, hindi rin mawawala yung bawang mga mami ko. At yun nga, tuloy natin yung kwentuhan. Laging araw kasi kaming mahirap gisingin pag umaga nung kami ay nag-aaral. Kaya hindi talaga nila kami pinapakain ng atay balon-balunan. Pag nauwi ako sa amin sa probinsya ay susumbatan ko nga nitong aking mga magulang. Bakit nga ako hindi pinapakain ng atay balon-balunan? Napakasarap pala nito. Ayun nga mga mami, ay hiniwa ko na nga rin ito ng maliliit para kahit papano mabilis lang din siya maluto. Pero lulutuin ko to ng 30 minutes to 1 hour kasi matigas kasi yung balon-balunan natin. Pero syempre, napakuluan ko na din yun ng matagal. At iyan, ready to gisa na yan mamaya. Pinagsama-sama ko na nga din yung sibuyas, bawang, at luya. Para mas mabango. At syempre, gusto ko yung medyo brown o mas sunog-sunog. Ganun kasi kung magluto mga mami. Para mas kumapit yung syempre lasa. Mga mami, nilagay ko na nga din yung atay balon-balunan. Pinagsama ko na sila kasi ganun din naman. Lulutuin ko rin sila ng 30 minutes to 1 hour na magkasabay. Naglagay na din ako dyan ng konting magic. Tinakpan ko na din. At syempre, ito na siya. Makalipas ang 15 minutes, ayan na siya. Pero syempre mga mami ko, naglagay ako dyan ng laurel, ng pamintang powder. Yan. Then nung nag-add din ako ng water, toyo, at syempre naglagay din po tayo dyan ng suka. Patansya-tansya lang. At yun nga mga mami, tinakpan ko na din. Habang inaantay ko nga ang 30 minutes, ay naghugas muna ako dito ng mga plato. Dahil napakadami ko nga ring hugasin dito. Syempre para hindi masayang yung oras sa pag-aantay ko na maluto. Yun naglilinis-linis muna ako muna din para mamaya pagkatapos kumain konti na nga lang yung aking huhugasan. Medyo niluto ko nga siya ng 45 minutes. Hindi ko na pinaabot ng 1 oras dahil baka sobrang lata naman na. At least 45 minutes okay na yun talaga kasi pinakuluan ko naman na kanina. So after all, eto na. Ayun, sobrang sarap. Syempre hindi ko dinurog yung sili mga mami dahil merong bata dito sa bahay namin. Kaya kung kakain na si asawa nito, siya na lang magdurog ng sili. Total siya naman tong mahilig sa maanghang. Ako nga rin pala,
mahilig din sa maanghang. Pero yun lang, kakain na kami mga mami ko. Putulin na natin dito. Thank you and bye-bye!